Isang dekada na po ang arbitral ruling na pumabor sa Pilipinas at nagpawalang bisa sa 9-line claim ng China sa South China Sea. Desisyong hindi man kinikilala ng China ay legal naman sa mata ng mga kaalyado ng Pilipinas. At para po ipagdiwang yan ngayong araw, sabay-sabay na nagpatunog ng sirena ang mga barko sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nakatutok si Bea Pinlac. Nagmistulang koro sa karagatan ng Pilipinas ang daan-daang barkong sabay-sabay nagpatunog ng sirena. Paggunita yan sa ika-10 anibersaryo ng makasaysayang 2016 Arbitral Award na nagpawalang bisa sa 9-line ng China sa South China Sea. 10 Longhorns, it symbolizes the 10th anniversary of the Arbitral Ruling Award. The message is very clear, is upholding the maritime law. Nakiisa riyan ng Philippine Navy. Sa Subic, kasama ng Philippine Navy ang National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA, mga cargo vessel pati ang US Navy. May 6 na tugboats din na gumawa ng water salute, isang gesture na malalim na respeto at selebrasyon, maging ang ilang barko sa Cebu at Davao City. Sa Palawan, nagkaroon ng parada kung saan tampok sa mga float ang samot-saring yamang dagat ng Pilipinas. Sa Quezon City, bida ang mangingisdang Pilipino sa kauna-unahang West Philippine Sea Fisherfolk Monument. Hindi naman nagpatinag sa malakas na ulan ang mga nakiisa sa National Peace Walk na taas na upang winagayway ang watawat ng Pilipinas. We walk together, but sometimes the simplest acts carry the strongest messages. Thousands of footsteps, one direction, one purpose. Sa Parañaque, nagdaos ng misa sa puntod ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Sa ilalim ng Aquino administration, inihain ng gobyerno sa Permanent Court of Arbitration ang kaso laban sa China. We need to be firm about yung position natin, pero hindi yan mangyayari kung paiba-iba yung nagiging polisiya ng gobyerno. Hindi tayo dapat bumalik sa panahon na pinagdududahan natin yung sarili nating karapatan. I would say from where we started sa 10 years ago na talagang puro accommodation na lang at iniisahan tayo palagi. Ngayon, tinatatag na natin ang ating kakayahan, pangalagaan ang ating karagatan. At habang tumatatag tayo, bumibilis naman ang paglakas ng ibang ng mga gustong lumapastangan sa karapatan natin. No? So ito ay everyday effort. Hindi tayo pwede magpabaya kahit isang segundo. Nag-ugat ang kasong isinampa ng Pilipinas laban sa China sa standoff ng mga barko ng dalawang bansa sa Panatag o Scarborough Shoal noong 2012. Nang mag-inspeksyon kasi ang Philippine Navy sa Chinese fishing vessel noong April 10, 2012, natagpuan ang mga koral, pating at taklobong na iligal na hinangon ng mga mangingisdang Chino. Pero bago pa maaresto, nang himasok ang mga barko ng Chinese Maritime Surveillance at kalaunan ay nagkaroon ng 2 buwang standoff. Mula noon, pinanatili na ng China ang presensya nila sa pinag-aagawang teritoryo. Base sa 501-page ruling ng Permanent Court of Arbitration, invalid ang historical rights ng China sa kanilang 9-line. Idineklara rin ang Panatag o Scarborough Shoal bilang common fishing ground. Ibig sabihin, pwedeng mangisda ang Pilipinas, China at iba pang bansa na may traditional fishing rights sa lugar. Sinita rin ng korte ang China sa pagharang nito sa mga Pilipino na mangisda sa bahura. Ang desisyong yan, suportado ng mga kaalyadong bansa ng Pilipinas. Binigyang diin din ng mga bansa ang pagtaguyod sa freedom of navigation and overflight at iba pang nakasaad sa UNCLOS. Ang Chinese Embassy, naninindigang invalid ang arbitral ruling at dapat idaan sa bilateral negotiation ang pag-ayos sa mga gusot ng dalawang bansa. Bea Pinlac, Nakatutok, 24 Oras.